Mahigit 100 pulis ang nasaktan nang magkagulo ang mga nagtipon sa mga lugar malapit sa Malacanang kahapon. Kabilang ang isang pulis na nakuhanan ng video habang kinukuyog, kaya nakakonfine ngayon sa ospital. Nakatutok si June Veneracion. Mga kabataan at pambabato sa transyon. Sa gitna ng kaguluhan kahapon sa Minjola sa Maynila, isang pulis ang nawala ng balanse habang nagkakatakbuhan. Sa video na kumakalat sa iba't ibang social media pages, makikitang pinagtulungan ng mga lalaking nakaitim ang nakabagsak na pulis. Siya si Patrolman Emerson Macasling, na nakakonfine ngayon sa PNP General Hospital dahil sa mga tamang inabot niya sa ulo. Ang alam ko pong nabubog sa akin, mga nasa 4 po. Ako po yung sa video na ginugulpe. Kaya di ko po alam nun na kung mabubuhay pa ako nun kasi talagang yung paningin ko po is blanco na po nun eh. Pinilit ko lang po talagang tumakbo para mabuhay po. Nasa PNP General Hospital din si Patrolman King Francis Luno dahil sa malalim na sugat sa braso matapos atakihin ng mga nanggulong lalaki. May kumuha po nung signage po, yung sa traffic sign po, yung mga ganun. Pinalo po sa amin, sir. Tapos bumagsak po kami. Umulong po kami. Hindi tayo magkakalaban. Pare-pares lang po tayong Pilipino. Sa tingin ng iba pang nasugatang pulis, mga hindi karaniwang ralista ang sumugod sa kanila. Karamihan sa mga nasugatang pulis nakalabas na mula sa PNP General Hospital. Yung condition ng mga patient natin is not in serious condition. Actually, they are into monitoring observation. Sa kabuuan, mahigit 100 pulis ang nasaktan sa gitna ng mga kaguluhan sa iba't ibang parte ng Maynila kahapon. Pinag-aaralan ngayon ng PNP ang pagbibigay sa kanila ng medalya at parangal. Tingnan din po natin yung side ng mga nasugatan natin miyembro ng Philippine National Police. Hindi po ito commensurate kung sakasakali man doon sa mga injury na nakuha ng mga mismong protesters na sila mismo ang gumawa o nag-cause ng injury ng mga miyembro ng Philippine National Police. Sa tala ng PNP, mahigit 70 sibilyan na nasaktan sa sunod-sunod na gulo sa Maynila kahapon. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinalakas na super bagyong Nando ang habagat na nagpaulan sa ilang bahagi ng bansa, gaya sa Metro Manila. Nakatutok si Mark Salazar. Mark? Mel, nandito ako sa Araneta Avenue. Ito syempre yung lugar na isa sa mga binabantayan pag malakas ng ulan. Alam mo, ito Mel, hindi na passable ito hanggang hita na yung taas ng tubig. At ang obserbasyon dito, wala pang 15 minutes na bumuhos ng malakas ng tuloy-tuloy ang ulan ay ganito na. Dahil 15 minutes ago, dumadaan pa mga sasakyan dito. Pero makikita nyo yung mga bata, ayan sa aking likuran nakikita ninyo, hanggang hita nila ang tubig. At ito ay pakiramdaman dahil pag nagtuloy-tuloy ito, ayan ang pinapakiramdaman ng mga residente. Magtutuloy-tuloy ba ito? May ilalakas pa ba ang habagat na ito sa magdamag? Pagsapit ng dilim, mas alerto ang mga residente malapit sa Araneta Avenue, kanto ng Maria Clara. Sa nakalipas na 2 oras, walang tigil ang pag-ulang dala ng habagat. Mabuti na lang at may mga pagkakataong humihina, kaya ika nga ay nakakalunok pa ang drainage system sa Araneta Avenue. Pero tumataas na rin hanggang gutter deep sa kalsada. Sa ibang lugar pa sa Metro Manila, ganito rin ang sitwasyong binabantayan. Pasado alas 5 ng hapon, inakyat ng Pag-asa sa orange rainfall warning ang Metro Manila. Maging sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, Tarlac at maraming lugar sa Rizal at Cavite. May puntong halos mag-zero visibility sa Commonwealth, alas 5:30. Nasa kalahating oras pa lamang ng malakas na buhos, may ilang lugar na ang bahagyang binaha. Gutter deep ang baha sa Timog Avenue at Quezon Avenue underpass, dahilan para bumagal ang usad ng trapiko.
Pinag-iingat ang lahat at mas mahirap naman talaga rumisponde sa emergency ng baha kapag ka madilim. At kung magtutuloy-tuloy ang ulan na ganito kalakas na magdamag, ay kailangan talagang handa ang lahat. Ito naman ay lagi ng experience ng mga taga Maria Clara dito sa may Araneta Avenue, pero hindi pa rin dapat magpakasiguro dahil kagaya ng sinabi ko, mahirap respondihan ang nangangailangan kapag ka talagang malalim na gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Update na po tayo sa super bagyong Nando na naglandfall sa Cagayan kaninang hapon. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, hanggang kailan kaya magpapaulan ang bagyong yan at saan-saan kaya nakakaapekto itong habagat? Salamat Vicky, mga kapuso, hindi pa man tapos manalasa ang Super Typhoon Nando. May isa pang bagong namumuong sama ng panahon na namataan ang pag-asa. Dahil pa rin sa Super Typhoon Nando, nakataas ang signal number 5 dyan po sa Babuyan Islands. Signal number 4 naman dyan po sa may southern portion ng Batanes, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Yung signal number 3 nakataas naman dito sa natitirang bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern and central portions ng Apayao at pati na rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Kasama rin po dito ang northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, northern portion ng La Union. Ganon din po dito signal number 1 naman sa Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at ng Benguet, pati na rin po ng La Union, Pangasinan, Aurora at Nueva Ecija. Signal number 1 din dito yan sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon at maging Polillo Islands. Mga kapuso, sa mga nabanggit na lugar kung saan po nakataas ang wind signals, maging handa pa rin sa malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan, malalaking alon at banta ng storm surge. Alas 3 kaninang hapon na maglandfall o tumama ang Super Typhoon Nando. Dito yan sa Panwitan Island sa may Calayan, Cagayan. Huli po itong namataan ng pag-asa sa coastal waters naman ng Calayan, Cagayan at taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 215 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 295 kilometers per hour. Napakalakas pa rin po nitong bagyo. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, unti-unti na itong lalayo dito sa may Babuyan Islands hanggang sa makalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Bukas po yan ng umaga kung hindi po magbago yung direksyon at yung bilis nito. Pero mga kapuso, habang lumalayo dito sa ating bansa, itong Super Typhoon Nando, posibleng unti-unti namang lumapit itong bagong namumuong sama ng panahon. Nandito pa po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang low pressure area, 1,590 kilometers sa silangan po yan ng northeastern Mindanao. So yun po nakikita po natin, ito po ay east of northeastern Mindanao at medyo malayo pa naman sa ngayon. Pero ayon po sa pag-asa, posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. At ang earliest ay posible pong simula bukas ng gabi. So patuloy po natin yung imomonitor. May chance rin ito na maging bagyo at kung matuloy ay papangalanan po ito na Bagyong Opong. Ang ika-15 bagyo po dito sa Philippine Area of Responsibility ngayon 2025. Wala pa namang epekto itong nasabing LPA pero patuloy namang pinalalakas itong super bagyong Nando. Yung hanging habagat o yung southwest monsoon kaya po nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Pilipinas, lalong-lalo na dito sa bahagi po ng Luzon kung saan concentrated yung mga pagbuhos ng ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, magdamag pa rin mabababad sa malalakas na hangin at ulan. Ito pong bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, ganoon din po dito sa may Isabela, Cordillera Region, hanggang dito sa may Ilocos Region. Posible po na magtuloy-tuloy rin yung mga pag-ulan dyan po sa may Central Luzon, ganoon din dito sa may Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa at ng Bicol Region. Ngayong gabi po
po yan hanggang madaling araw. At kitang-kita po ninyo yung mga malalakas sa buhos ng ulan, nagkukulay orange, red, and pink. Ibig sabihin po yan matitindi at halos tuloy-tuloy na ulan dito pa rin sa may extreme northern Luzon. At meron din mga kalat-kalat na ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Umaga bukas, unti-unti namang mababawasan yung mga matitinding buhos ng ulan dito sa may extreme northern Luzon. Lumalayo na po yung mga kulay sa mababawasan yung mga matitinding ulan. Pero hindi naman po natin inaasahan pa rin na totally mawawala yung mga pag-ulan. Meron pa rin inaasahan dito sa may ilang bahagi po ng Luzon. Mula po yan northern and central Luzon hanggang dito po yan sa may southern Luzon. At yan po meron pa rin po mga pabugso-bugsong ulan na inaasahan dyan po yan sa malaking bahagi nga ng Luzon. May mga malalakas kahit po umaga pa lang at halos maghapon po yan actually mga kapuso. Kaya paghandaan po natin at maging alerto po sa mga pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, maulap at maulan din na posible pong mula umaga po yan. Kitang-kita po ninyo natatakpan na yung ating mapa at pwedeng maulit po yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya patuloy pong mag-monitor ng rainfall advisories. Sa Visayas at Mindanao naman, inaasahan po natin sa hapon din yung mga posibleng pag-ulan lalo na sa may Western Visayas, ganun din dito sa may Caraga, Davao Region, Soc-Sargen at Zamboanga Peninsula. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kinondena ng komisyong nag-iimbestiga sa mga questionableng flood control project ang ulat na sinira o tinamper ng ilang tauhan ng DPWH ang mga dokumento kaugnay ng mga proyekto. Nakausap din ng komisyon ang liderato ng Senado na handaan niyang i-turn over ang mga makakalap nitong mga ebidensya sa kanilang investigasyon. Nakatutok si Joseph Moro. Sina Senate President Tito Soto III at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Ayon kay Soto, sumentro ang pagtatanong ng ICI sa nangyayaring insertion o pagsisingit sa budget lalo na sa mga small committee ng Bicameral Conference Committee. Very inquisitive. Bakit paano sir? Ay, hindi, maraming tanong eh. All three commissioners, especially the chairperson. Ang pinakamasama sa lahat, pagka mayroong insertion sa BICAM. Illegal, pag tapos na ang third reading nasa BICAM, magsisingit ka. Hiningi raw ng ICI ang minutes ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. Sabi ni Lacson, malinaw naman ang ugat ng korupsyon at malakas ang panawagan ng tao base sa mga kilos protesta kahapon. The original sin is Congress. Kung wala nag-insert, walang paglalaroan yung mga district engineering offices. We're mulling on the idea na mag-usap yung House at saka yung Senate. Mag-self-restraint na kami. Huwag kami mag-insert, especially sa mga local infrastructure projects na nasa level ng DEO. Kasi parang we're supplying them the resources eh. Si Lacson nagsumite naman ng mga ebidensya ng mga modus sa likod ng mga maanumalyang flood control project na una na niyang isinuwalat. Ayon kay Senator Soto at Lacson, ibibigay nila sa ICI ang lahat ng mga ebidensyang makakalap ng Senado kasama na yung mga ebidensyang ibinigay ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez. Kasama dapat sa ebidensyang kinuha ni Hernandez ang isang computer at mga dokumento. Pero sabi ni Lacson, bigla raw nagbago ang isip ni Hernandez na ibigay ang computer, bagaman pinakukuha pa rin ito ni Lacson. Hinundin na naman ng chairman ng ICI na si Justice Andres Reyes Jr. ang mga ulat ng malawakang pagsira at pagtatamper ng mga opisyal dokumento may kinalaman sa mga flood control project na mga tauhan umano ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi lamang raw ito pagharang sa ginagawang investigasyon kundi pag-atake sa karapatan ng publiko para sa transparency at accountability. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na may nakialam sa mga dokumento sa DPWH Baguio District ayon sa report ni Special Advisor at Baguio Mayor Benjamin Magalong sa ICI. I have already issued a formal charge against Rene Zarate, the District Engineer of Baguio City, with an order for preventive suspension of 90 days. I have also issued a memo directing all
offices in DPWH from the central office, regional office, at district offices to preserve and submit to the ICI all the documents related not only to flood control but all infrastructure projects ng nakaraang 10 taon. At pag sila ay hindi sumunod kung ano yung nangyari kay Rene Zarate, mangyayari sa kanila. Noong Biyernes ay frinis ng Court of Appeals ang karagdagang 592 bank accounts ng mga personalidad na may kaugnayan sa mga flood control project. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, kasama rin dito ang freeze order sa 18 na real estate properties, 3 insurance policies at 73 na mga motor vehicle. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Full of pride si Alden Richards sa pelikulang Out of Order na di lang niya pinagbidahan, producer at director din siya. At exclusive rito sa 24 oras ay mapapanood na natin ang trailer niyan for the first time. Makichika kay Aubrey Carampel. Feeling refreshed and extra motivated si Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang pagbabalik trabaho matapos ang kanyang one-week trip sa Italy. Malapit na kasing ipalabas sa streaming platform na Netflix ang kanyang pelikulang Out of Order. Hindi lang bida rito si Alden, siya rin ang producer. At dito siya magde-debut as a film director. Actually, this is my first project na I actually wore three hats. It's not easy, but fulfilling in so many ways. I mean, yung pagod kasi mararamdaman natin yan physically, mentally, and in all aspects of our being. But you always go back to your question, why are you doing this? Why did you start doing this? It's because I wanted to give back. Andun pa rin naman ako palagi. I always give back to the industry. I want people to see that this is all the things that I've learned in my 15 years here in the business. At ngayong gabi, eksklusibo dito sa 24 oras ang unang pasilip sa official trailer ng pelikula. Why are you calling me, Niraman? I need a lawyer I can trust. You were arrested for murdering a trans woman. Did you do it? Pero siguro dahil mo nang napanalong kaso, no? Siguro pag dumadating ka, nangangatog-ngatog pa yung mga prosecutor. Attorney Jennifer Tamplo, most respectfully appearing for the state. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Tabi! A person is innocent until proven guilty beyond all reasonable doubt. Kaya yun ang trabaho natin. Ang maipakitang may reasonable doubt. Papatay mo rin ba kami? Lumahok na rin sa iba't ibang film festivals abroad ang movie, gaya sa Danang Asian Film Festival sa Vietnam at Jagran Film Festival sa India. And finally, after 2 years, ay mapapanood na ito sa Pilipinas sa October 2. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Napapanahon ang tema ng pelikula, lalo ngayon na ang mga Pilipino ay ipinaglalaban ang paghahanap ng katotohanan at hustisya. Kaya yun ang trabaho natin. Ang maipakitang may reasonable doubt. It's a courtroom drama concept. It's about justice, about always seeking the truth at the end of the day, because only the truth will matter with all of the things that's happening in our lives right now. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.